Simula ngayong buwan ay magkakaroon ng pilot testing sa Unified ID System o UniID para sa mga PWD. Yun. Maganda ito, Ayun, maganda yun. ito. Isa na lang. Pero saan magagaling ito? Anong ahensya ito? Baka kung Kausapin maaari. natin yung ahensya. Ha? Sa National Council. Sila magbibigay? Sila magre-recommend. Sila ba ang magre-recommend? Baka batas pa kailangan ito. Magpa-pilot testing. Baka ito may QR code ba ito? Yung mga ganun eh. O siguro. Nasa linya si Ma'am Glenda Riloba, ang Executive Director ng National Council on Disability Affairs. Magandang umaga po, Ma'am Riloba. Magandang umaga po, Congressman Erwin and Sir Aljon. Morning po. Thank you Magandang po. umaga. Thank you po and good morning. Napakaganda po nitong naisip ninyo. Magkaroon kayo ng pilot testing na Unified ID for Unified System for PWD. Tama po ba? Yes, sir. Opo. Ito po ay bunga ng roundtable discussion which was initiated by our chairperson po, ang chairperson po ng NCDA, ang Department of Social Welfare and Development, sir. Ni Opo. Secretary Gatchalian. Opo, sir. Opo. Okay. Kailan i-implement ho ito, ma'am? Sir, currently po, inaantay lang po namin yung finalization and approval ng terms of reference regarding the software na gagamitin po natin dito. Kasi di po ba yung QR code and then yung mga security features, and syempre, meron pa po tayo diyang mga preliminary activities just like the procurement, sir, ng system. Opo. So, itong ID na ito, teka muna ma'am, ilan po ba talaga sa database ninyo ang PWD, yung talagang legit na PWD, hindi yung PWD-han lang ha, para makakuha ng discount. Yung totoo talagang may kapansanan sa physical, pag-iisip, di ba? Ilan ho ba sa buong bansa? Currently po ngayon, sir, tumataas na po tayo. 1,906,300 po ang atin pong persons with disability registered doon po sa ating PRPWD or doon sa nasa Department of Health. However, madami pa din po na mga legitimate naman na hindi pa po na-encode ng ating mga PDAO offices. So, ito pong week na to, naglabas po kami ng memorandum sa ating mga PDAO offices to strictly encode yun po mga pending po nila na mga listahan na nabigyan nila ng ID pero hindi po nagre-reflect sa PRPWD. So, ano ho ang gagawin ng isang PWD na hindi pa siya nakaregister sa PDAO? Ano ho ang kailangan niyang gawin? Sir, pupunta lang po sila sa PDAO offices po nila. Ngayon po, meron po kami mga infographics kasama po ang Department of Health kung paano po mabe-verify ng ating mga persons with disability yung kanilang ID, whether they are registered or not. At nandun din po yung mga succeeding steps na maaari po nilang gawin, which is puntahan po nila talaga yung ating PDAO offices at tutukan po nila, makita nila na sila ay nai-encode at nai-upload po sa PRPWD. Ayun. Alright. Okay. So, initially, ilang mga ID na unified ID ang tingin ninyo, ang ipapalabas ninyo? Sir, nagde-determine po kasi tayo ngayon ng at least 2 municipalities po. Dito po sa NCR at siguro mas maganda sana sa pilot is cover natin yung Luzon, Visayas, and Mindanao para makita natin yung mga nuances and mga challenges kasi malaking factor po yun. Napakadami pong may PWD ID, 9 million. Yung iba dyan, kalukuhan na ho yan. Hindi naman talagang may sakit. Kasi ang sasabihin lang nila, psychological, may mga ganon. Pero maayos naman kausap. So parang kawawa naman ho yung iba na lumalaban sa hamon ng buhay. Physically talaga makikita. Pero yung iba na mga mayayaman pa, lahat sila, buong pamilya, may ID ng PWD. Parang nakakaloko naman. Alam mo ba, nakakahiya yung gano'n. No? Makikita kayo mga sa restaurant, ang lalakas pang kumain.
Tapos lahat sila may PWD ID, parang nakakahiya naman yun. Iba yun, Diba? professional ba? May mga lawyer ba? May Sus, mga, Marisol, grabe. malaki na makita Para nila. may discount kasi mga aeroplano yan, mga barko, mga kwan. Anyway, Ma'am Glenda Relova, good luck po dyan sa inyong pilot testing, ma'am. Thank you very much and good morning po sa inyo dyan sa NCDA. Maraming salamat po kung Erwin and Sir Alden. Mabuhay Yes. po kayo at Thank you salamat po. sa tulong at suporta po sa NCDA.